Senator Joel Villanueva, isang pastor ng GIL, isang matapang na senador noong 2022 up to 2026. Balikan po natin ang kanyang mga ipinaglalaban at kung saan po nag-umpisa ang paglabas ng issue ng flood control scam na sinasabi niya nga po na siya ang pinakauna-unahang naglabas ng kontrobersya sa flood control korupsyon na ito. Panoorin po natin ang kanyang mga previous video at previous speech sa Senado kung saan po makikita natin ang eagerness niya at ang tapang niya sa paglaban sa korupsyon. Panoorin po natin ang kanyang mga video, mga ka-PTV. At ano nga po ba ang nagbago sa sitwasyon ngayon, Mr. President? Ang nagbago, lumolobong pondo na binibigay natin para sa flood control program. At pag tumingin po kayo dito, sabi ni Senator Cynthia, wala na kayong makikita, hindi nyo na makita yung Manila Bay, Manila Sands na. Kung tayo po ay magbabalik tanaw dito sa mga reclamation na ito, matagal na pong nababalot ng kontrobersya ang mga ganitong proyekto. Noong 2002, naging malaking issue ang kasunduan sa pagitan ng PEA o Public Estates Authority at Amari Coastal Bay Development Corporation para mag-develop ng higit 150 hectares reclaimed land sa Manila Bay. At sa mga ginawa na pong reclamation projects, may kahit isa po ba, Mr. President? Kahit isa na pag-aaral na narinig tayo dito sa Senado na magpapatunay na hindi magdudulot ang mga ito ng pagbaha? Tinanong din po natin yan noong mga nakaraang pagdinig, Mr. President. May we show the clip? Yes or no lang, Secretary. Tinanong ko po si Secretary Bonoan kung meron po ni isang pag-aaral na magsasabing hindi na... Yes or no lang, Secretary. Naka-apekto Kakasama ba? Yun. Hindi, naka-apekto. Oh, Ito lang muna. naka-apekto. Una yung ngayon, ha, Secretary. Sige. Doon na tayo sa past. Dito sa ginawang reclamation dito. Ito, kitang-kita natin dito yan eh. Nakasama po ba? May pag-aaral. If you say na hindi nakasama o hindi nag-worsen, I wanted to see a empirical data or any study that says hindi naman nakasama. Okay naman po yung pagdahali ng kwan dito sa kwan. I think Secretary, nakasama po ba? Tumaas po ba yung baha? I cannot offer an answer, Your Honor. I'm sorry. Mr. President, after that particular hearing na ginawa po natin sa Senado, ang Pangulong Bongbong Marcos ordered the indefinite suspension of 22 Manila Bay reclamation projects to give way to a thorough study on their environmental impact and legal compliance. However, Mr. President, just 3 months later, DENR announced that 2 out of 22 reclamation projects were able to pass their compliance review, leading to the approval of the project's resumption. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha. Flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader. Hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. President, alam nyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President,
The past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po may implementa pag meron na namang feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayon, ngayong taon na to, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Tatanggapin natin, Mr. President? Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos, Mr. President. 1 plus 1, Mr. President. We need a comprehensive plan to address flooding now more than ever before, because even according to study by Climate Central, an independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. The same study also indicated that our home province, my home province in Bulacan, could suffer the same fate mas mabilis 25 years from now, Mr. President. Nakakabahala po ito. The billions of pesos that we spend for flood control should also go to projects aligned with the Supreme Court mandamus ruling on Manila Bay, which ordered 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay and make it fit for swimming. Meron po 2008 mandamus ruling ng Supreme Court. Sabi po doon sa 13 government agencies, mag-clean up kayo, i-rehabilitate, i-preserve ninyo yung Manila Bay, and make it fit for swimming. Paano ka magsuswim kung puro buhangin ang makikita natin ngayon? Kung naintindihan nyo, Mr. President, gusto ko rin pong malaman. Dahil kung pinapapreserve yung Manila Bay, kung sinasabing make it suitable for swimming, the only thing na nakita ko the past so many years is the Dolomite Beach. Nothing more. Ganon po katapang itong si Senador Villanueva. At siya po ang nagsasabi na siya mismo ang pinakauna-unahang naglabas ng flood control scam. At siya po ang naglahad kung gaano katalamak ang korupsyon sa pamamagitan ng flood control na to. Mayroon pa po siyang isang video, mga ka-BTV, kung saan sinabi niya na hindi tayo pwedeng matibag, hindi tayo pwedeng masindak ng mga kaaway. Panoorin po natin tong kanyang video para po malinawan siya at makita niya po ang kanyang mga sinabi noon. Panoorin po natin to, mga ka-BTV. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na 3 years after ka, kukutsain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka mula ulo hanggang paa, pakikialaman ng iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church, gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. Ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng matinag. Hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway. Ayun po ang kanyang video noon na sinasabi niyang hindi tayo pwedeng matinag, hindi tayo pwedeng masindak ng mga kaaway
Nasabi niya nga po, kahit kutsain o pakialaman ang kanyang pamilya at ang kanyang relihiyon na walang iba ay ang GIL, ay hindi daw po sila magpapatinag at hindi daw po siya magpapasindak sa mga kaaway. Ngunit, ano po ang ginawa mo ngayon, Senador Joel Villanueva o aka Judas Villanueva? Ano po? Asaan na po yung mga sinabi mong yun? Nakalimutan mo na po ba? Ito po, ginawa ko to para maalala mo ang mga binitawan mong salita sa iyong mga nasasakupan dyan sa iyong relihiyon. Na hindi ka magpapatinag at hindi ka magpapasindak sa mga kaaway. Dahil isa ka, ikaw ang pinakauna-unahang naglabas ng flood control corruption. Pero ano po ngayon ang ginawa mo? Di ba po panghuhudas sa iyong mga kasamahan, sa iyong pinangakuan na hindi ka matitinag at hindi ka magpapasindak. Pero ngayon, ano po ang naging desisyon mo? Nagkatotoo po yung sinabi ng iyong kaibigan na taga Davao na after 3 years, kung mangyayari itong pagkakataon na to, ay maninindigan ka, sabi mo, sa iyong mga nasasakupang miyembro sa iyong relihiyon at hindi ka magpapatinag. Pero anong ginawa mo ngayon? Sumuko ka at kinalimutan mo ang lahat mong mga pangako sa sambayan ng Pilipino at most especially sa iyong mga nasasakupan sa iyong relihiyon, Senador Villanueva. Napakaganda at napakatapang mo noon. Pero ngayon, anong ginawa mo? Sinabi mo, wala kang flood control. Wala kang nakuhang pera na galing sa pera ng sambayan ng Pilipino at gawa-gawa lang lahat ng mga binibintang sa'yo. Sinabi mo, lahat, gawa-gawa lahat ang binibintang sa'yo na walang ebidensya. Ngayon, anong sasabihin mo? Para sa akin, pinatunayan mo lang na totoo ang lahat ng ibinibintang sa'yo. Pinatunayan mo na totoo na nakatanggap ka. Pinatunayan mo na totoo na sangkot ka sa flood control corruption na to. Pinatunayan mo sa sambayan ng Pilipino at sa iyong mga miyembro sa GIL na wala kang paninindigan at wala kang bayag na isang senador. Pinatunayan mo sa mga kasamahan mo sa Cayetano Black na isa kang Judas. Pinatunayan mo sa sambayan ng Pilipino na ikaw ang kalabing tatlong Judas. Saan na yung sinasabi mo na hindi ka matitinag at hindi ka matatakot sa mga kakaaway mo at hindi ka masisindak ng mga kaaway mo? Saan na yun? Isa ba tong pagsisinungaling at ginamit mo pa ang salita ng Diyos para lang budol mo din ang sambayan ng Pilipino at ang mga miyembro mo sa iyong relihiyon na walang iba ay ang GIL. Hindi ko po kinakalaban ang GIL. Pero po, kayo na po mismo ang maghusga sa inyong pastor na si Joel Villanueva. Saan po yung sinabi niya na kahit kutsain o pakialaman ang kanyang pamilya ay hindi siya matitinag at hindi siya masisindak ng mga kaaway. Pero ngayon po, ando na po siya.
At kahit ano pong tanong ng mga media sa kanya, wala po siyang sinasabi kundi magtrabaho na lang tayo. Wala na po siyang nasabi na ipagpatuloy natin ang pag-imbestiga sa flood control. Asaan yung paninindigan mo, Senador Villanueva? Asaan yung tapang mo noon? Isa lang ang pinatunayan mo. Wala kang bayag na senador. Isa kang hudas sa mga kasamahan mo at sa sambayan ng Pilipino, Senator Villanueva. At pati sa iyong mga miyembro sa GIL ay niloko mo lang din. Sa iyong matatamis na salita at pangako, sa iyong pinakitang katapangan na pawang kasinungalingan lang pala dahil sa nangyaring ito at dahil sa ginawa mo ito, Senator Villanueva. Nawala ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. At deserve mo tong nangyayari na kinukutya ka ng ibang mga tao at ng sambayan ng Pilipino. Dahil napakaganda ng ipinakita mo noon, ngunit ngayon ay mas kumampi ka pa sa mga korap na politiko na kagaya mo din pala. Yung pinaglalaban mo noon ay isa lang palang pagtatakip sa kasalanan mo din na parehas lang ng mga kasamahan mo ngayon, Senador Villanueva. Hindi ka karapat-dapat maging isang alagad ng Diyos na nagtatago sa salita ng Diyos, na nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit sa iyong kaloob-looban ay puro kasinungalingan lang pala. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Maraming salamat po sa ating mga subscriber at lagi po tayo mag-ingat. God bless us all po. Always remember po, God is good all the time. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!